Sinasabi kasi sa akin si Kuya Joseph eh. Pag may lumapit daw sa atin na ermitanyo, lumayo daw tayo. Huwag daw natin kausapin. Baka daw kasi mapahamak tayo. Ba't naman ako mapapahamak? Alam ko naman yung gagawin ko kapag may kaharap ako ibang tao. Tsaka alam ko naman kung sino yung pagkakatiwalaan ko eh. Hindi ako katulad mo na nagtitiwala agad sa ibang tao. Eto kasi si Vince eh. Bis na ako na yung maglalaro, inagawan pa ako. Nakakabisit talaga si Vince. Sana nga wala na lang akong kapatid eh. Bata, mukhang may problema ka. At mukhang ako rin ang makakatulong sa'yo. Ermitanyo. Puntaan nga. Talaga? Matutulungan mo ako? Kuya Enchong, sino yung kausap mo? Baka yun yung sinasabi ni Kuya Joseph. Tignan mo, sa itsura pa lang yan. Mukha siyang ermitanyo. Ano ka ba Vince? Huwag kang mangailam. Bitawan mo ako. Enchong, Vince, di ba kabilin-bilin ako sa inyo? Huwag niyong kakausapin yan. Bakit ba lagi ka nangailam? Ayoko nga eh. Basta, may intindihan mo rin. Tara, Bitawan niyo ako. tara na! Bitawan niyo ako. Ayoko. Kailangan ko ng bantayan itong dalawang bata. Lalo pat nakakausap na nila yung ermitanyo na yun. Sigurado ako magkakaproblema ako nito. Uy, Kuya Enchong, sa susunod huwag mo na ulit kakausapin yung ermitanyo na nakita mo. Vince, pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Di nga kita pinapakialaman eh. Kaya walang pakilamanan. Kuya Enchong, ayaw lang naman kitang mapahamak eh. Alam mo, Vince, hindi dapat ako yung mag-ingat. Ikaw dapat yung mag-ingat. Kasi alam mo, Vince, wala talaga akong tiwala dyan sa Joseph na yun eh. Kasi parang meron siyang hindi magandang gagawin. Kaya ikaw ang umiwas sa kanya. Ako ang panganay, kaya sa akin ka makinig. Eh Kuya Enchong, hindi porket ikaw yung panganay, ikaw na yung masusunod. Tsaka mabait talaga si Kuya Joseph. Kaya nagtitiwala ako sa kanya. Eh di bahala ka, hindi kita papakialaman. Kaya pwede ba, huwag mo rin akong pakialaman kung sinong kakausapin ko at lalapitan ko. Sige Kuya Enchong, basta mag-iingat ka. Huwag mo sabihin sa akin yan. Sabihin mo yan sa sarili mo. Saan pupunta Kuya Enchong? Wala ka nang pakialam doon. Basta huwag ka susunod ha. Dito na naman tong Joseph na to. Masundan nga si Kuya Enchong. Uy, si Kuya Joseph to. Kuya Joseph. Kuya Joseph, Vince, ikaw pala. ba't dyan po kayo natutulog? Wala Vince. Inaantay ko kayo ng Kuya Enchong mo eh. Siya nga pala. Nasaan Kuya Enchong mo? Wala po Kuya Joseph eh. Kakalabas lang po. Di ko nga po alam kung saan pumunta eh. Ganun ba? Naku, delikado. Baka puntahan na naman siya ng ermitanyo. Tara, samahan mo ko. Hanapin natin kuya mo. Sige po Kuya Joseph, tara po. Tara. Nasa kaya ermitanyo na yun? Kung kailangan hinahanap ko siya, saka hindi ko makita. Asan kaya yun? Hindi ko makita. Saan ko kaya mahanap yun? Vince, wala dito ang kuya mo. Kailangan makita natin siya agad. Kasi pag nakita sila ng ermitanyo, magkakaproblema tayo. Tara po Kuya Joseph, hanapin po natin dun. Tara. Uy, Kuya Joseph, ayun po si Kuya Enchong oh. Tara, Tara. lapitan natin. Kuya Enchong, anong ginagawa mo dyan? Oh, ba't nandito na naman kayo dalawa? Papahinga lang ako dito, sinusundan niyo pa ako. Vince, pwede bang iwanan mo muna kami ni Enchong? Kahit lumayo ka lang doon, mag-uusap lang kami. Sige po Kuya Joseph. Sige, salamat. Enchong, bakit ba parang galit na galit ka sa kapatid mo? At iritang-irita ka kapag nakikita mo siya.
Paanong hindi maasar at mairita? Eh lahat na lang na meron ako, kinukuha niya eh. Tapos ako ang panganay, pero gusto niya siya yung nasusunod. Yun na nga, Enchong eh. Ikaw ang panganay, kaya dapat ikaw yung magparaya at umintindi sa kanya. Dapat ang gawin mo, ipaintindi mo sa kapatid mo na mali yung ginagawa niya. Hindi yung iniiwasan mo siya at nagagalit ka sa kanya. Mali yun, Enchong. Dapat gawin mo, mahalin mo yung kapatid mo. Huwag mo nga akong pangaralan. Alam ko kung paano ko itatrato yung kapatid ko. Kaya nga ako umiiwas sa kanya eh, para hindi kami mag-away. Pero sunod na sunod pa rin siya. Kaya dapat yung kapatid ko ang pangaralan mo, hindi ako. Eh, Enchong, pinapangaralan ko rin naman yung kapatid mo eh. Pinapangaralan ko kayong dalawa. Kaya sana, ayusin niyo yung pagsasama niyo magkapatid. Kasi darating yung araw na mawawala yung mga magulang niyo. At kayo na lang dalawang matitira. Kaya sana, ngayon pa lang ayusin niyo na yung relasyon niyo magkapatid. Magmahalan kayong dalawa. Kung makapagsalita ka, akala mo, alam mo na lahat ah. Di mo naman kasi alam nararamdaman ko eh. Kasi wala kang kapatid na katulad ni Vince. Kaya wag mo ako pagsasalitaan ng ganyan. Uy, Kuya Chong, ano nangyari? Saka pa, bitawan mo nga ako. Kuya Joseph, ano po nangyari? Eh, pinagsabihan ko yung kapatid mo na ayusin niya yung trato niya sa'yo. At magmahalan kayo magkapatid. Kaso, nagalit siya. Ayaw niya na pinagsasabihan ko siya. Tigas talaga ng ulo. Ganun po ba, Kuya Joseph? Tara po, sundan po natin. Tara. Uy, Kuya Joseph, eh yung ermitan nyo. Vince, diyan ka lang ha. Antayin mo ako. Sige po, Kuya Joseph. O bakit mo ako tinawag? Ipapaalala ko lang sa'yo na may konting oras ka na lang. Kaya kung ako sa'yo, bilis-bilisan mo na. Dahil baka maunahan pa kita. Oo, naiintindihan ko. At gagawin ko ang lahat para maayos ko to. O sige na, huwag ka na magsayang ng oras. Enchong, sandali lang. Ano ba? Hindi niyo ba ako titigilan? Noong una, si Vince lang yung problema ko. Pero ngayon, pati ikaw, problema na rin kita. Pasensya ka na, Enchong, kung yan ang iniisip mo. Tinutulungan nga kitang ayusin yung problema mo eh. Si Vince, kinausap ko na yan na maging mabait siya sa'yo. Kaya sana, maging mabait ka na rin sa kapatid mo. Kuya Chong, pasensya ka na sa mga nagawa ko sa'yo noong nakaraan. Hayaan mo, magbabago na ako. Huwag ka lang magalit sa akin. Ah, gusto mo, hindi ako magalit sa'yo. Oo, sana, Kuya Chong. Kung ngayon yung gusto mo, huwag ka na magpapakita sa akin. Kasi tuwing nakikita kita, kumukulo yung dugo ko. Kuya Chong!